Halos nayanig ang buong pagkatao ni Nympha sa kanyang nakita, pakiwori niya ay siya ang nasasaktan para kay Rosenda, because her friend believes that the love she's having right now was real, wala talaga itong kaalaman-alam sa totoong nangyayari, o kahit konting idea lamang, at ang lahat ngayon ay pawang kasinungalingan lamang. Kitang-kita ng dalawang mata ni Nympha kung paano halikan ni Carlos ang kalaguyo nito, kitang-kita niya kung paano lambingin ni Carlos ang babae, walang pinagkaiba kung paano nito lambingin si Rosenda. She felt so much pity for her friend. Rosenda doesn't deserve to be fooled, lalo na at totoo itong nagmamahal sa lalaking niloloko lang siya. Mga mayayaman talaga, walang sinisino basta't may butas, titirahin, bahala na kahit may masaktan sila basta't nasarapan na sila ay sapat na, mga hinayupak talaga, inis na sambit ni Nympha. Tumakbo si Nympha sa kanyang bag na nakapatong sa kama, at kinuha mula sa loob ng kanyang bag ang kanyang cellphone, dali-dali siyang tumakbo ulit palabas. At nagmamadali niyang kinuha na ng litrato ang dalawang sarap na sarap sa isa't isa habang naghahalikan. Kinailangan pa niyang i-zoom ang kanyang camera upang makuhaan ng maayos ang dalawang naglalandian. Nakailang shots na si Nympha, at tiningnan niya kung maayos ang kanyang pagkakuha. Buwisit pabagsak niyang sabi sa kanyang sarili nang wala siyang makuhang maayos na kuha sa dalawa, kung hindi naka-side view ay nakatalikod ang mga ito. Pwede na itong isa, aniya sabay hanap ng pangalan ni Rosenda sa chat message. Sa kabilang banda naman ay abala si Rosenda sa pag-aayos ng kanyang kama para matulog. Rosenda's phone received a chat message, saglit niyang itiinigil muna ang kanyang pag-aayos sa kama at kinuha ang kanyang phone at umupo sa kama. Nympha chat, Rosenda, huwag kang umiyak, may i-sesend ako sayo. Maganda talaga siguro ang Davao para i-chat ako ni Nympha ng ganito, aniya sa kanyang sarili. Muli siyang nakatanggap ng chat message at dalawang photo ang kanyang natanggap. Sa pagkakita niya ng mga letratong yun, ay walang minutong malulusog na mga patak ng luha ang tumetakas mula sa kanyang mga mata, at ang mga luhang yun ay pumapatak sa kanyang cellphone. Hindi ito totoo, mali ito, aniya sa kanyang isipan habang tinatangi ang lahat, subalit she also knows the truth. Bagamat nakatagilid ang lalaki at nakatalikod ay kilalang-kilala niya kung sino ang lalaking yun. She knows Carlos Fizik, kilala niya ang tindig ng kanyang asawa. She knows her husband, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at napahagulhol na siya sa kama, ang sikip-sikip ng kanyang dibdib at halos walang tinig ang lumalabas sa kanyang bibig, tanging masaganang luha lang ang nagsasalita para sa kanyang nararamdaman. Humahagulgol sa sobrang sakit ng kanyang puso na pati ang boses niya ay iniwan na siya. There is so much pain in her heart na gustong kumawala. Sino ang babaeng kahalikan ng asawa ko, aniya sa kanyang isipan habang humihikbi. Sabi niya may meeting lang siya sabi niya may aasikasuhin lang siya baka naman hindi ito ang asawa ko, kumbinsi niya sa kanyang sarili, subalit hindi pwedeng magsinungaling ang kanyang kaibigan at lalong-lalo na ang kanyang mga mata, halos mapuno na ng mga patak ng luha ang cellphone ni Rosenda, dahil sa sobrang sakit ay tanging mahina ngunit masakit na pagtangis ang kanyang nagawa. Carlos, asawa ko, sambit niya at pinuyos ang kanyang damit banda sa kanyang dibdib, pinunas niya ang bawat patak ng kanyang mga luha, pero sa bawat pagpunas niya, ay hindi pa rin tumitigil sa pagpatak ang kanyang mga luha. Pinunasan niya ang luha niya at isa pang luha ang bumagsak, hindi niya mapigilan ang pagpatak ng mga luha niya, ang sakit sa loob ng puso niya ay pinapatay siya, masakit bilang isang asawa ang makitang may ibang kasama ang kanyang kap-ares, at nagsinungaling pa ito sa kanya para sa ibang babae. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hawak-hawak kanyang cellphone, nang hina ang kanyang kamay at kasunod nun ay bumagsak na ang kanyang cellphone sa sahig. Nabasag pa ang screen nito. She looked at her phone on the floor while sitting on her bed, nakikita pa rin niya ang litrato ng kanyang asawa sa basag na screen, at sa wakas, sa pagpipigil niya ng kanyang tinig, ay kumawala na rin ang naipit niyang tinig sa masakit niyang damdamin. Carlos, hagulhol niya bigkas-bigkas ang pangalan ng kanyang asawa sa yutel-yutel na tinig. Nanghina siya at parang nalanta at namatay ang kanyang puso dahil sa kanyang nakita, tila parang gumuho ang lahat para sa kanya, gumuho ang kanyang mundo at pati na rin ang kanyang pangarap kasama si Carlos. She can't believe na ago bago pa lang nilang ikasal ay nagawa na siya nitong lokuhin ng ganon kabilis. Lumipas ang 30 minutes na paghagulgol ni Rosenda sa ibabaw ng kama, bumangon siya mula rito suot-suot ang disidido niyang mukha, nais niyang makita si Carlos, nais makita ng dalawa niyang mga mata ang kanyang asawa at ang kalaguyo nito, nais niyang makita ang kabit ng kanyang asawa,
lingid sa kanyang kaalaman na ang kasama ni Carlos ay ang legal nitong asawa at siya ang natatangi nitong kabit. She quickly packed her things at nagpasya siyang lumipad papuntang Davao. Alam niya kung saang resort si Nympha naroroon, pupunta siya doon upang makumpirma ang lahat, nais niyang makita ang lahat ng katotohanan sa Davao. Dahil hindi marunong si Rosenda na magmaneho ng kotse, ay nagpahatid siya sa personal service driver ng hotel ni Carlos. Pagkarating niya ng airport ay agad siyang nag-book ng flight papuntang Davao. At ngayon, papaalis na ang kanyang eroplano, habang nasa loob si Rosenda ng eroplano, ay panay pa rin ang kanyang pagluha, hinihiling niya na sana hindi si Carlos ang lalaking yun, na sana kasing tindig lang ni Carlos ang lalaking nasa letrato, na sana ay nagkamali lang ang kanyang kaibigan, dahil kung hindi, ay hindi niya alam kung ano ang magagawa niya sa kanyang asawa at sa kabit nito, sisiguraduhin niyang ipapamukha niya sa babae na may asawang tao na ang kinakalantarin nito. Kahit anong punas ni Rosenda ng kanyang mga luha ay hindi talaga tumitigil sa pagtulo ang mga ito, her tears talks about her emotions, kung gaano kalusog ang kanyang mga luha ay ganun din kalusog ang sakit at pait na kanyang tinatamasa. Ilang oras pa ang lumipas ay palapag na ang eroplano niya sa Davao. Habang lumalapag ang eroplano ay pakiramdam niya ay ayaw nang bumaba ng kanyang mga paa, parang gusto na lang niyang bumalik sa kabanatuan at magpanggap na okay ang lahat. Natatakot siyang malaman na si Carlos nga iyon, na may babae nga ang kanyang asawa, na niloloko lang siya nito at ginagago. Habang naglalakad si Rosenda palabas ng airport ay nakatanggap siya ng chat galing kay Nympha. Nympha chat, sabihin mo sa akin kung nandito ka na sa Davao. Sasamahan kita, room 716 kami ng BF ko kaya room 718 ang room ng asawa mo, mag-ingat ka at kumalma ka muna, paalala pa ni Nympha sa kanyang kaibigan. Binasa lang ni Rosenda ang chat ni Nympha at dumiretso na siya ng hotel. Pero bago pa man siya tuluyang pumasok sa hotel, ay may nakita siyang isang lalaking nakatalikod sa loob ng resto na katabi lang ng hotel. Habang tinitigan niya ang nakatalikod na lalaki na may kaharotang iba, agad na humakbang ng mabilis ang kanyang mga paa at pumasok sa loob ng resto nang walang pakundangan. Si Carlos yun, alam niyang si Carlos na yun, si Carlos ang kanyang nakita na may kaharutang ibang babae, hindi siya pwedeng magkamali. Mabilis niyang pinagsusuntok ang lalaki mula sa likuran nito. Nagulat na lamang ang lalaki na may nagwawala na sa kanyang likuran, kaya napatayo ito upang pigilan ang babae. Tama na, miss, tama na, sabi pa ng lalaki. Walang hiya ka, walang hiya kayo, hayop, hayop, mga hayop, taksil ka, mga taksil kayo, mga walang hiya. Galit at gigil na gigil niyang sambit at walang pakundangan na pinaghahampas ang dibdib ng lalaki. Miss, aray ko, ano ba miss honest ng lalaki habang sinasalag ang bawat hampas ni Rosenda? At ikaw, dugtong pa niya sabay hablat ng buhok ng babae at sinabunutan ito ng parang walang sinasanto. Malandi ka, kabit, higad, mga baboy kayo, nagpakasarap ka ba sa piling ng asawa ko? Ha, may asawa na siya kaya tigilan mo na ang asawa ko, aniya sa babae sabay hiniblot siya ng lalaki palayo sa girlfriend nito. Carlos, hayop ka, aniya sabay taas na naman ang kanyang mga kamay upang hampasin ang lalaki. Subalit nagulantang siya nang makitang hindi pala si Carlos ang lalaking yun, napaawang ang kanyang mga labi na tila biglang nanlamig ang kanyang mga paa. The moment she realized na ang inatake niya ay ibang tao. Hindi ikaw ang asawa ko, hindi ikaw si Carlos, aniya sa nahimasmasang tinig. Sorry, aniya sabay inayos ang magulong buhok at damit ng lalaki. Ano ba, lumayo ka nga, singhal ng lalaki sa kanya sabay waksin ang kanyang mga kamay. Ano ba, panira ka nakakahiya kang babae ka, dugtong pa nito. Miss, isa ka ba sa mga asawang nanghuhuli ng mga asawa nilang may kabit? Yung mga asawang skandalosa at wrong information pa, mat-aray na sambit ng babae mula sa kanyang likuran, nilingon ni Rosenda ang babae at humingi ng tawad. Ma'am, pasensya na po kayo, akala mo ano? Na ang boyfriend ko ang asawa mo at ako ang kalaguyo niya, miss, baliw ka na, lumayas nga sa harapan namin, dahil nakaka-isturbo ka na at namumuro ka na, umalis ka na bago pa kita ay papulis, at saka miss, kapag ay pinagpalit ka ng asawa mo sa iba, huwag ka nang magtaka, kasi tingnan mo nga yung itsura mo, a girl who is wearing a old-fashioned bestida, mukha kang katulong, matigas at mariin na sambit ng babae sabay tulak kay Rosenda. Patawad mo, aniya at malakas siyang sininghalan ng babae.
Ano na, labas, asawang praning, ano pa ba ang tinatayo-tayo mo dyan? Labas na sabi, baliw ka, ani ng babae sabay hablat ng isang kamay ni Rosenda at kinaladkad siya nito palabas. Natamba pa si Rosenda at malakas ang kanyang pagkabagsak sa semento nang ihagis siya ng babae palabas ng resto, namula ang kanyang tuhod at may mga dugo pa ang lumabas mula room sa balat na nagasgas ng semento, muling pamatak ang kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata, at dahan-dahan siyang tumayo at papilay-pilay na naglakad, napatingin siya sa kanyang sarili sa isang malaking salamin na nagsisilbing pader ng resto. Nakita niya sa salamin ang kanyang sarili at ang kanyang ayos. Naka-cheap sandals lang siya at mumurahing bistayda, buhok niyang walang arti at tanging suklay lang ang kakampi, para siyang isang dalagang gaskasan at malayong-malayo sa mga babaeng eleganti. Malayong-malayo doon sa babaeng nasa litrato at sa babaeng kaharap niya kanina, sabay arko sa kanyang isipan sa mga katagang binitawan nito para sa kanya. Tingnan mo nga yan sarili mo. Mukha kang katulong. Mga masasakit na katanga ng babae na bumalik at umaarko sa kanyang isipan. Masakit na napayuko si Rosenda, at sunod-sunod ang pagpatak na naman ng kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata. Tama nga babae, kapalit-palit nga siya at mukha siyang katulong na hindi dapat minamahal. Ganoon ba talaga ang mga lalaki? Mamahalin ka lang ba talaga ng mga ito kapag maganda ka, at kapag hindi ay iiwanan at ipagpapalit ka sa iba? Rosenda's heart shattered into pieces, the pain hurts a lot and her heart is wounded at napakalalim ng sugat nito, sugat na likha ng taong kanyang minamahal. Sa bawat paghakbang ni Rosenda ay panay rin ang pag-agos ng kanyang mga luha bit-bit ang kanyang melita, sobrang bigat ng kanyang dibdib at pakiramdam niya, ay sasabog na ang kanyang puso sa sobrang sakit at bigat ng kanyang kalooban. Pakiramdam niya ay sobrang bigat ng kanyang mga paa na tila ay may nakapulupot na kadena sa kanyang mga binti at paa, dahil sa bawat paghakbang niya, ay pakiwori niya ay kahit anumang oras ngayon ay bibigay na ang kanyang katawan. Pinili ni Rosenda na maupo sa gilid ng naturang hotel, doon humagulgol ng humagulgol at nagpakawalan ng kanyang mga luha, para siyang isang nakakaawang nilalang at lahat ng taong napapadaan ay napapatingin sa kanya, ang iba ay pinagtatawanan siya at ang iba naman ay naaawa sa kanya. May isa pang lalaki ang naglaglag ng barya sa kanyang harapan, dahil akala nito ay isa siyang pulubi na walang matirhan, o, di kaya ay pinalayas siya sa apartment na tinitirhan niya. Mas nanlumo pa ang damdamin ni Rosenda sa puntong yun, mas lumusog pa ang bawat luhang tumatagas mula sa kanyang mga mata, dahil sa samot-saring salita na kanyang naririnig mula sa mapanghusgang mga tao, mahirap at masakit na nga ang kanyang pinagdaanan at mas sumasakit pa ito dahil sa kung paano siya tingnan ng karamihan. Iniwan siguro yan ng boyfriend niya, kawawa naman, wika ng dalawang babaeng napadaan. Napapikit mata na lang si Rosenda sabay patak ng kanyang mga luha dahil sa kanyang naririnig, may mga naawa nga sa kanya pero ni isa ay walang nagtangkang kausapin siya o, yakapin man lang, yakap na hahaplos sa kanyang puso upang siya ay damayan. Ganun talaga ang mundo, kakaawaan ka ng karamihan pero walang magtatangkang tumulong. Ano kaya ang problema ng babaeng yan? Sa dinami-dami ng pwedeng iyakan dyan pa talaga siya sa harap ng hotel, paawa effect, baka scammer yan. Nagpapaawa para makahingi ng pera, bulungan naman ng tatlong babaeng nakatayo sa kanyang gilid. Samot-saring komento, samot-saring paghuhusga ang kanyang naririnig sa bawat taong dumadaan, gusto na niyang sumigaw at magwala, ni isa sa mga ito ay wala man lang kahit isa ang lumapit sa kanya, tila kay lupit naman ang mundo para sa kanya. Nagbingi-bingihan si Rosenda sa bawat kataga ng mga taong binibitawan para sa kanya, basta't ang alam lang niya ay nais niyang umiyak, upang maibsan ng kahit konti ang sakit na kanyang nararamdaman. Dumudugo ang kanyang tuhod pero mas dumudugo ng husto ang kanyang puso. Mag-isa siya sa pait at sakit, mag-isa siyang lumuluha at tumatangis, walang magawa kundi ang tanggapin ang bawat panghuhusga ng mga tao sa kanya. Umiyak nang umiyak si Rosenda sa abot ng kanyang makakaya, hanggang sa maubos na ang kanyang mga luha, kalaunan ay pinahid na niya ang basa niyang mga mata at tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Lakas loob siyang tumayo at pumasok sa loob ng hotel. Agad siyang nagtungo sa front desk upang mag-check-in. Ma'am, 4,000 po for 24 hours, only 12 rooms available, wika ng hotel staff sa kanya. Napatikim si Rosenda at patagang sinilip ang kanyang wallet, meron lang siyang 3,000 pesos sa kanyang wallet at hindi yun nasa sapat para sa 24 oras. Kukuha po ba kayo ng room ma'am? Tanong ng staff na medyo tumataas ang kilay, dahil sa nababasa nito ang mukha ni Rosenda na wala itong sapat na pera upang kumuha ng kwarto.
Naiilang si Rosenda na sumagot sa staff, Miss, pwede bang magtanong? Yes ma'am, ano po yun, yung naka-check-in sa room 718, pwede ko bang malaman kung sino, o anong pangalan ng babae na kasama nung lalaki sa room, aniya sa staff. Alam naman ni Cassandra na bawal ang ganoong tanong sa mga hotel pero kinapala na niya ang kanyang muka, dahil gustong-gusto na niyang malaman kung sino ang babaeng kasama ng kanyang asawa ngayon, napakadesperada na niya sa ganoong sitwasyon pero bahala na. Nais niyang malaman kung ano ang totoo. Ma'am, pasensya na po pero hindi kami nagbibigay ng kahit anong impormasyon sa bawat guest namin dito sa hotel, sagot ng front desk sa kanya. Miss, sige naman payagan mo naman akong masilip ang kwartong yun kahit sandali lang. Asawa ko kasi yun, miss nakikiusap ako sa'yo kahit saglit lang naman, gusto kong makita kung sino ang babaeng kasama ng asawa ko. Pagmamakaawa niya sa staff habang muli na namang nagbabadya ang kanyang mga luha sa muli nitong pagpatak, sininghat-singhot niya ang kanyang sipon na nais na ring tumulo mula sa kanyang ilong. Pasensya na po ma'am, hindi talaga pwede, muling tangi ng front desk staff. Miss, sige naman saglit lang naman ako aniya sabay hawak sa kamay ng staff, habang isang malaking butol na ng luha ang pamatak mula sa kanyang mga mata. Miss, kung ikaw ako, di ba gusto mo ring malaman kung niloloko ka ng asawa mo di ba? Di ba, kahit saglit lang, kahit silap lang, gusto kong makita kung sino ang kasama ng asawa ko parang awa mo na, aniya habang palusog ng palusog ang mga luhang tumatagas mula sa kanyang mga mata. Parang awa mo naman miss, pangako saglit lang ako, mag-check-in naman sana ako kaso wala naman akong sapat na perang dala, miss kahit saglit lang, pakiusap naman sige na. Miss, pakiusap naman aniya habang panay-panay na ang pagpatak ng kanyang mga luha, at halos hindi na siya makaaninag sa sobrang dami, kapal ng mga luhang nakaharang sa kanyang mga mata. Ma'am, hindi po talaga pwede, kahit gusto ko mang tulungan ka pero hindi pwede, trabaho ko ang nakasalalay dito at baka matanggal pa ako kung susundin po kita, pasensya na po, turan pa nito sa kanya habang bakas rin sa mga mata nito ang awa para kay Rosenda. Ma'am, ang mabuti pa ay lumabas na kayo dahil nakakaabala na po kayo sa mga taong gustong mag-check-in. Umalis ka na po ma'am bago ka pakalad ka rin ng guard palabas. Miss, saglit lang pagpupumilit niya sa staff habang tanaw-tanaw na niya ang dalawang guards na palapit na sa kanya. Miss, ayaw ko, huwag mo naman akong ipakaladkad pakiusap naman sandali lang naman ako patuloy niya paring sabi sabay hawak ng dalawang guard sa magkabilaan niyang braso at hinahatak siya palabas. Kuya, saglit lang parang awa niyo na, saglit lang pakiusap, sambit niya habang pilit na pumapalag sa mga guard, kuya pakiusap-usap naman miss tulungan mo ako, sigaw niya sa front desk habang patuloy pa rin ang kanyang pag-iyak at pakikiusap sa babae. Mahigpit ang pagkakapit ng dalawang guard sa kanya, humugot si Rosenda ng bigat sa kanyang katawan at naglampasay sa sahig, dahilan upang bitawan siya ng dalawa. Parang awa niyo na, saglit lang pakiusap, hagulhol niya sa harap ng dalawang guard, dumarami na ang mga hotel guest na nakatingin kay Rosenda, halos lahat ng mga ito ay ang tingin sa kanya ay isang baliw, isang babaeng may sayad ang utak. Halos humilata si Rosenda sa sahig ng hotel, upang kawan siya ng mga guard at payagan sa kanyang hinihiling. Iniluhod niya ang kanyang dalawang tuhod na dumudugo sa sahig, at tumingala sa dalawang guard habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ipinagdaap pa niya ang kanyang dalawang kamay upang lubusin ang kanyang pagmamakaawa sa dalawa. Kuya, saglit lang ako, hagulhol niya sa garalgal na tinig. Sisilipan ko lang ang asawa ko, kasi parang niloloko niya ako kuya please naman, payagan niyo naman ako, mahal ko kasi ang asawa ko mahal na mahal, masaya kasi kami, kuya, masaya kasi kami tapos hindi ko na alam, basta ganun na lang, bigla ang ganun, biglang may ibang babae, kuya, payagan mo na akong makita ang asawa ko, pakiusap naman pakiusap, patuloy niyang sambit sa mga guard at nagkatinginan ang mga ito, at nag-isip. Kung ano ba ang mahalaga sa kanila, ang trabaho ba nila?